Hello mga kalalas! Tara ho't samahan niyo ako magluto ng sopas ay for the go! Hindi na nga magkaintindihan ng mga princess ko kung paano papakikisamahan ng init ng panahon. Pero sa totoo lang, hindi talaga init ng panahon na nagpapainit ng ulo ko kung daring uli. Grabe, parang gusto ko nalang maglublob sa isang batya ng yelo. At ayun nga, sobrang init na nga ng panahon. Idagdag pa tong uling ng kapitbahay na hindi mag-apoy-apoy. Magluluto kasi ako ng sopas dahil bigla ako nag-crave dito. O diba, reklamo na mainit ang panahon. Pero sopas pa rin ang lulutuin. Ang galing. At ayun nga, bahagyaan na lang naluto tong macaroni pasta dahil sa napakagandang uling ni kapitbahay. Sila ako ng manok, alas 12 na pala ng madaling araw. At ito nga, inabot na naman ako ng another day sa pag-voice over nito. Tama. At bago ko pa nga sugurin na rin pinagbilang ko ng uling, ay magluluto na lang ako ng sopas. Uy, hindi mga away, bad yun. Nang mainit na nga ang kaserola, ay naglagay naman ako ng mantika. Paano ba kayo mga kalalos magluto ng sopas? Ako kasi first time ko lang magluluto nito, kaya medyo nangangapa pa ako. Kaya naman, bago ako magluto nitong sopas, ay inaalam ko talaga muna ang procedures para hindi ako magkamali. Pagkatapos ko ang gisahin tong bawang, ay sinunod ko naman ang sibuyas. Tapos, sinunod ko naman tong hotdog. 4 na pirasong hotdog nga pala ang inilagay ko dito. Pero kung kayo magluluto ng sopas, nakadepende pa rin naman sa inyo kung ganong kadaming hotdog ang gusto nyo ilagay. Hindi ko na nga lang naipakita sa inyo kung paano ko ginayat yung mga ingredients kasi may bisita kami nung time na yan. Medyo nahiya akong mag-vlog, ganon. And akala ko nga hindi ko may vlog tong pagluluto ko ng sopa. Pero buti na lang at bago pa maluto yung macaroni ay umalis na yung bisita namin. Hindi ko na nga lang siya napakain itong sopas kasi naman yun ngang uling namin ay napaka-ewan. Naalala ko na naman yung uling ng kapitbahay. Hindi na talaga ako bibili doon. Pagkatapos ko nga ilagay itong lutong macaroni ay sinunod ko naman ang paglalagay ng tubig. Nakadepende nga pala ang paglalagay ko ng tubig sa kung gaano kadami ang gusto mong isabaw. At ito nga, konti pa lang nilalagay kong tubig ay may batang nakikimali-mali at siya daw ay iinom ng tubig. At ang gusto pang inumin tubig ay yung ginagamit kong pansabaw. Ay tama. Nagdagdag pa nga ako ng tubig dito hanggang sa mapuno ko na yung kaserola. Alay hindi. Nagdagdag nga lang ako ng konting tubig pa dahil medyo konti lang yung nilagay kong tubig kanina. Medyo minekos-mekos ko nga lang muna at pagkatapos itinakpan ko na para kumulo. Sunod ko namang ginawa ay nilagay ko na ang mga pampalasa. Tapos minekos-mekos ko na ulit. At ang sunod ko namang nilagay ay ang repolyo na. Wala nga pala ako ihahalong manok dito dahil nakalimutan kong bumili ng manok. Tapos, mekos-mekos na ulit insan. Sunod ko naman hong inilagay ay isa't kalahating evaporada. Pero nakadepende pa rin naman ho sa inyo kung gaano karaming gatas ang gusto nyong ilagay sa lulutuin yung sopa. Tapos, hinalo ko na para kumapit ang lasa. Sunod naman ay naglagay ako ng pamintang durog. Kamunti ko na nga lang makalimutan ng pamintang durog. Buti na lang talaga at may malapit na tindahan. Tapos mekos-mekos ulit. Mga ilang minuto nga ay luto na ang sopa. Naging hapunan na rin namin to dahil nga hindi pa maluto-luto kaagad. Kaya ang merienda ay naging hapunan na.